Ready? Sing. I have found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, the moon alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in troubles He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Let's sing second stanza slower. Ready? Sing. He all my grief has taken and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty altar. I have all for Him forsaken and all my idols torn. When my heart and now He keeps by His power. He'll all the world forsake me and Satan tempt me sore. Though Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With His manna He my hunger soul shall fill. Then sweeping up to glory to see His blessed face, the rivers of delight shall never roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul.
Sining pagtuon naton karon sang pulong sang Dios sentro nga atong pagtuon sang pulong sang Dios, abiding in Christ. Abiding in Christ, no? Nga siya nag-encourage sa aton diri, I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. Now mga kauturan, si Ginoong Hesus nagahatag sa aton dire sang importanteng kamatuoran sa aton nga pagkabuhi sa sining kalibutan in relation sa aton nga relasyon sa iya. Nga kung malayo kita sa iya, wala sang pagpakamaayo. Nga kung malayo kita sa iya, hindi naton mabatsyagan ang presensya kag ang gahom sang Dios sa aton nga mga kabuhi. That's why nagdugang pagigani siya sa pagsiling diri, kung wala ako, why kamo sang may mahimo? Without me, ye can do nothing. Agod nga mangin mapuslano ng atong kabuhi, kag mangin madinalagod ang atong kabuhi sa sining kalibutan, we must always abide in Christ. Now, ano gid bala ang buot silingon nga magpabilin kita sa kay Kristo? What does it really means to abide in Christ? Kag ano ang matabo kung magpabili, ano matabo sa aton kabuhi, subong resulta sang aton nga pagpabilin sa kay Kristo. Anong result sini nga kabuhi nga nagapabilin sa kay Kristo? Now, to abide is to endure without yielding. To abide, ang magpabilin, amo ang pagbatas, pag-antos, pag-agwanta, nga wala nagabiya. Way bala naton ginbayaan, way naton gintalikdan, kung sino ina, kag ano ina, way naton gin deny, way naton gin reject sa aton kabuhi. Kag ina, kabay pa mangin matuod sa aton kabuhi, nga hindi tagid pag-i-deny si Kristo. Hindi tagid pag-ibali wala si Kristo. Hindi ta siya pag-abandonar sa aton nga kabuhi. Kay nga man, siling niya liwat sa aton nga ginbasa dire sa pulong sang Dios, for without me ye can do nothing. Kung wala siya, waay nagid kita sang may mahimo. So, to abide is to continue in a place. To abide is to strengthen that relationship. Amo na buot silingon sang magpabilin, to abide. Pagpabakod pagid sang aton nga na-establisar na nga relasyon. To abide is to stay in a given place. To abide is to stay in that relationship. Hindi ta pagtalikdan si Kristo, hindi ta ini pagbayaan. Kay kung bayaan naton si Ginoong Hesus, then waay nagid kita sang may mahimo sa aton kabuhin. So number one, abiding in Christ, number one, what it implies. Ano ang buot silingon kung magpabilin kita sa kay Kristo? Ano ina para sa aton? Ano ang buot silingon nga magpabilin kita sa kay Kristo? Sa pagpabilin naton sa kay Kristo, buot silingon mga kauturan, amo ining isa sa mga ginpangabay ni Kristo sa pagkamatuod sa iya nga pagpangamuyo sa John chapter 17 sa iya nga pagpangamuyo, ang desire ni Ginoong Hesus nga ma-experiencehan ta ang ila oneness with the Father. Ang ila lang nga pag-isa sang amay. Amo nang prayer niya, Ginoo, amay, siling ni Ginoong Hesus, isaha sila
Gin-refer niya ina sa aton nga may ara kita sang pag-isa, may unity kita, subong nga sila ni Ginoong Hesus, subong nga ikaw kag ako isa. Kag Ginoo amay sila niya nga sila kag ako magpabilin sa isa kag isa. Yes, amo na ang desire ni Kristo, amo na ang iya pangamuyo. Kag ina bilang relationship ni Ginoong Hesus kag sa amay is inseparable. Hindi gina iya mabulag. Hindi na mabulag. Kag waay gid tion nga magbulag ina. Yes, mga kauturan, amo ina ang pangamuyo ni Ginoong Hesus para sa aton, mga kauturan, nga we are part of Christ. Bahin kita ni Kristo, kag siya bahin sa aton. Amo nang hambal ni Apostol Paul sa mga taga-Efesos, no? Nga si Kristo, nga amo ang the hope of glory, ari sa aton, kag kita ara sa iya. Meaning, inang relationship nga establish naton sa kay Kristo Hesus, paagi sa aton nga pagtuo sa kay Kristo Hesus nga aton manluluwas are inseparable. Hindi na ginaya mautod nga relasyon. Hindi na ginaya mapahamulag nga relasyon. Amo ina nga si Apostle Paul nagdugang pagigani sa pagsaysay diri sa Romans chapter 8, no? Romans chapter 8. Ano diri siling ni Apostle Paul? Siling niya, who shall separate us? Who shall separate us from the love of Christ? Busilingon, waay gid sa may rason, waay sang gahom sa sining kalibutan, nga sarang makapahamulag sa aton relasyon sa kay Kristo. Sa aton, sa gugma ni Kristo sa aton. So, siling diri ni Apostle Paul, shall tribulation, ang mga pagtilaw nga mag-abot sa aton kabuhi, amo lang iniayan nga mga magpamulag kita kay Kristo? Kabay pa hindi. Kay may mga Kristohanon nga sa tunga sang mapait kag masakit nga mga pagtilaw nga natabo sila kabuhi, kag nagakatabo sila kabuhi, ang ila iya nga rason, ang ila iya nga way out is to abandon Christ. Bayaan nila si Kristo, talikdan nila si Kristo. Nadumduman nyo si Apostle Peter. Ano ang ginhimo ni Peter ato sa to sang gindakop na si Kristo? He followed the Lord afar off. Malayo nang iya nga pagsunod sa kay Kristo until sa tion, hasta sa tion nga gin panginwala niya gid si Kristo. Tribulation nag-abot sa kabuhi ni Peter. Kag ina nga tribulation nga hindi niya mahandle leads him to deny Jesus. Pero sa part ni Jesus, gin-deny siya ni Jesus, gin-sikway siya ni Jesus, gin-give up siya ni Jesus. No, why siya gin-give up? Kaysa pagkamatuod, gintagaan sa tsansa ni Ginoong Hesus nga magbalik liwat sa sinang fellowship, to abide in Him again. Kay hindi na iya mautod nga relasyon naton sa kay Kristo. Ti sila ni Apostle Paul, tungod lang sa tribulation, tungod lang sa distresses, sa persecution, sa famine, nakedness, or peril, or sword, as it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Nay, in all these things, sa tanan nga ini, ang deklarasyon niya ni Apostle Paul, waay sang may magutod, kag may magpahamulag sa akon, kag sa akon Diyos. Kabay pa nga mo manining aton nga, balatyagon, mga kauturan, that we are a part of Christ.
But silingon, kung bahin kita ni Kristo, kag bahin si Kristo sa aton kabuhi, hindi lang nga kita lang nagabatsyag sang aton nga mga pagtilaw, but bisan pa si Kristo Jesus, nagabatsyag sinang pagtilaw naton karon. Kung ano man ang mga na-experience naton sining kalibutan, ano man nga mga kasub-anan, broken hearts, broken dreams, broken lives, part ina si Kristo. Kag ginabatsyag ina ni Kristo, mga kauturan. Kag amo na nga nagaayo siya, nagapangabay siya, nagahangkad siya sa aton to abide in Him. Agod nga sa tanan nga mga pagtilaw nga aton masugata kag ma-experience yan sining kalibutan, may ara kita sang pagdaog. We are more than conquerors through Him that loved us. He will never leave us nor forsake us. To abide in Christ is to continually abide in His presence. Kanami sini mga kauturan, no? Kako nagapabilin kita sa kay Kristo, nagapabilin kita, nagapadayon kita sa pagpabilin sa iya presensya. Now, ano ang buot silingon sang presensya sang Diyos? Ha? Ano ang buot silingon? What does it mean? Kung magsiling ang pulong sang Diyos, ara kita sa presensya sang Diyos. Well, si King David, sa iya personal nga experience siya sa Ginoo, sa presensya sang iya buhi kag matuod nga Diyos, nag-describe sina nga intimate fellowship, communion, abiding sa iya diri personal experience sa Psalm chapter 16 verse 11. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. In thy presence. Ano ang ara sa presensya sang Diyos? Ang kabug-usan sang aton kalipay. Ang kalibutan, ano mahatag sang kalibutan? In this world, you shall have tribulations. Yes. But in the presence of Christ, God's presence, there is fullness of joy. Bug-us, nga kalipay, kagano pagid. At thy right hand, there are pleasures forevermore. Pleasures forevermore. Amo na buot silingon, mga kauturan, sang nagapabilin kita nga mapinaduyunon, continual abiding in Christ's presence, in God's presence. And then, number 2, that we are one in Christ, no? Abiding in Christ implies that we are one with Christ. Number 2, abiding in Christ implies that we are in communion with Him. We are in communion with Him. Ang buot silingon sang communion, having a common partnership or friendship. Common partnership or friendship or fellowship. You see that, mga kauturan? May ara kita sang common denominator. Nga ano ina? Ang aton gugma sa isa kag isa. Yes. Ang pag-establish ang aton fellowship, communion sa kay Kristo, because He loves us and we love Him. Amunang may ara kita sa ginatawag sweet fellowship, sweet communion. Kag hindi lang ina, kundi nag-recognize kita sang iya gidya nga pagka-Diyos sa aton kabuhi. Kag nagakilala kita, nag-recognize man kita sa aton nga part, sang aton nga pagkakinanglanon sa iya. Yes. To abide in Christ is to acknowledge that we need Him sa tanan nga tion. Yes, kung why man lang kita kinahanglan sa Diyos, kag kung hindi ta siya kinahanglan, why should we abide in Him? Nga mapabiling kita sa iya, kay hindi taman siya kinahanglan.
And so those who are in need of Christ must always abide in Christ. Magpabilin gid pirmi sa kay Kristo. Kay kinahanglan naton siya sa tanan nga mga tinion. It also involves a participation in the sufferings of Christ and sharing the resurrection life possessed in Christ. Ang buot silingon sini mga kauturan sa aton nga communion or partnership or fellowship nga hindi lang kita nagaupod sa kay Kristo sa mga pagpakamaayo blessings, but even in His sufferings, sa iyaman nga pag-antos. Kag sa ato nga pag-antos, ara si Kristo. Nagaunong sa aton. Amo ini kanami gidya. Kay hindi, why yan nagapabaya ang Diyos sa aton? May tinion nga abita, ginabatsyag ta, nga ginabandonar kita sa ang Diyos, pero why? Hindi ina mabatas ang Diyos. Pwede nga kita magnigar sa iya. Pwede nga kita mag-reject sa iya, magsikway sa iya. Sang ginhimo sa mga disciples sa iya, kag sang bilog nga kalibutan, sang digto siya ginlansang sa krus. He was rejected by the world. But Jesus could never, ever reject us. Hindi ginaya mahimo ni Kristo, mga kauturan. Because He is always with us and will always be with us. Amo na nga sa desire ni Apostol Paul, sa personal nga handom ni Apostol Paul sa iya relasyon sa Ginoo, sa Philippians chapter 3 verse number 10, anong desire ni Apostle Paul? That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. And the fellowship of His sufferings. Naga-fellowship kita sa iya suffering? Ha? Nagbatsyag kita sang ginbatsyag ni Kristo Jesus nga kasub-anan, nga sa tion mga kauturan nga nagahimo kita sang butang nga hindi makahatag kalipay sa Dios. Ang tagipusoon ni Kristo nagaantos. Yes, nagaantos. Nagasakit, ginasakit naton siya ang iabalatsyagon sa tagsa kation nga maghimo kita sang butang nga hindi makahatag kalipay sa iya. Number 2, abiding in Christ, what it involves. What it involves. Abiding in Christ involves our dependence upon Him. Our dependence upon Him. That's why sila nga sa verse number 5, ano sila tira ni Ginoong Hesus? I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me. Amo nang aton tandaan, he that abideth in me and I in him, the same bringeth forth fruit, much fruit, for without me ye can do nothing. Mga kauturan, our union with Christ, our oneness with Christ is important. Kinanglanon agod nga mapabakod ang aton kabuhi. Mapalig-on ang aton kabuhi. Yes. Kay kung malayo kita sa kay Kristo, ano ang tendency? Ha? Kung malayo kita sa kay Kristo, ano ang tendency? Nagapalayo kita sa iya, kag nagapalapit kita sa sala. Hindi ba? Yes. Ang aton survival, ang pagtubo kag pagbakod sa aton kabuhi nga Kristohanon, amo lang ang pagpabilin naton sa kay Kristo. No? Dira naton ma-experiensyahan ang gahom
ni Kristo sa aton kabuhi, sa pagkabuhi sa ibabaw sang aton nga mga problema. By our abiding in Christ, we can live above our problems. Yes. Kaya nga, kung waay kita sa kay Kristo, ano ang matabo sa aton? Malumos kita sa aton problema. Hindi kita makasurvive. May Kristo gani kita, daw sa malumos kita. Hindi ba? Pati ka mo sina, mga kauturan, may Kristo na gani kita. Nag-aalyo kita, Lord, please abide in me and help me to abide in you. Pero sa sina nga kamatuoran, nagapanghakroy pagid gani kita. How much more kung hindi na kita magpabilin sa kay Kristo? Ano na lang ay hana matabo sa aton, mga kauturan? And so, it is very important para sa aton nga mga Kristohanon to strengthen that union. Inang pag-isa naton sa kay Kristo. Kabay pa nga aton ina paligunon, aton ina pabakuron, agod nga ini agod nga mangin, madinalag-on sa kung ano man nga mga pagtilaw nga ato matubang sini kalibutan. Our dependence on Christ involves our ability to trust in Him for the grace and for the things that are needed in our lives. Nagadipindi kita sa kay Kristo. Ang buot silingon sina, may ara kita sang pagsalig. Saligan naton ang Ginoo nga ang iya bugay maipasagahay na pagid sa aton. Yes. Amoy nang ginihimo niya sa kay Apostle Paul. Hindi ba? Nga nakasurvive si Apostle Paul. Hindi tungod nga mas Diyos noon si Apostle Paul sang sa aton. Hindi nga mas mabuot si Apostle Paul sang sa aton. Nga nakasurvive siya kay siling sang Diyos sa iya. Ang pasalig sang Diyos sa iya. Ang result sina nga abiding in Christ. My grace is sufficient for you. Amo nang result nga magpabilin kita, nagapadayon kita sa pagpabilin sa kay Kristo. And of course, sa aton nga paghimo sang kabubuton sang Dios, nagahatag ini sa aton sang ginatawag fruitfulness. Ngang aton kabuhi mabinungahon. Ang result sang abiding in Christ, that's why sila ni Apostle po ni Ginoong Hesus diri, the same bringeth forth much fruit. Much fruit. May bunga. Hindi lang may bunga, kundi madamo nga bunga. Mabinungahon ang aton kabuhi kung magpabilin kita sa kay Kristo. Magpadayon kita sa pagsalig sa iya, sa pagtugyan sang aton nga mga kabuhi sa iya. And number 2, abiding in Christ involves our obedience to Him. To abide in Christ is to obey Him. Kung nagapabiling kita sa kay Kristo, ang pagkamatinumanon isa ka produkto sang aton pagpabilin kay Kristo. Nagatuman kita sang iya nga pulong. That's why silinge sa verse number 10, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love. Yes, mga kauturan, kag sa verse 9, nagdugang pagidiri si Kristo Jesus sa pagsiling, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love. Kag ang produkto sinangagugma ang aton pagka matinumanon. Hindi makita
sang tao ang aton gugma sa kay Kristo. Hindi makita. Hindi mapamatud-an sang kalibutan ang aton gugma sa kay Kristo kung waay kita nagatuman sang iya pulong. Ang pagkamatunumanon, resulta, produkto, byproduct sang aton gugma sa kay Kristo. Yes. Kagabay pa nga sa aton kabuhi, makita ang pagkamatinumanon. Kag sa aton nga pagkamatinumanon, ara dira ang blessing sang Diyos. Hindi ba? Because obedience is always the pathway of blessings. Halin pa na sa Old Testament, nga tudlo sang Diyos sa iyang mga katawhan, remind sang Diyos sa aton, pirmi, obey my voice and I'm going to bless you. Tumana, sunda, himua ang akon pulong. Ikabuhi ang akon pulong, kay pakamayuhon ko ikaw. Kag kung ginahigugma naton si Kristo, aton tumanon ang iyang mga pulong, ang iyang mga kasuguan. And then, number 3, abiding with Christ involves continuance. Nagapadayon, consistent kita sa pagpabilin sa kay Kristo. Kaya isa sa mga kaluyuhon naton nga mga tao, isa sa mga weaknesses naton nga mga Kristohanon, amo nga hindi kita consistent. Hindi kita consistent. Kung ang aton kabuhi hamungaya, we tend to forget sang kaayo sang Diyos sa aton kabuhi. We tend to forget God. Kag ginabali, wala talagang Diyos. Why naton sa ginatagaan importansya? Kung ang tanan sa aton kabuhi, okay lang tanan, kahamungaya. Pero diin naton pagin ma-appreciate ang Diyos. Diin naton mabatyagan ang communion, ang fellowship naton sa Diyos. Ina nga mabatyagan tagid ang pagkakinanglanon naton sa Diyos. Nga mabatyagan tagid ang presensya sa Diyos. Hindi bala sa tion sang aton nga mga kabudlayan kag mga pagtilaw. Amo na nga way kita ginauntatan sang problema. Hindi bala? Way pagani matapos ang isa problema, ara naman. Kay ang aton normal kag natural nga tendency, nga batasan, nga kung masulbar na gani ang aton problema, ano naman kita dayon? Happy days are here again. Happy days. Why na labot ang Diyos? Akaroon na ang Diyos. Hindi ko anay kinanglan ng Diyos. Masadya-sadya na ako sa kalibutan. Yes. Amo nang ato una kabalatsagon. That's why nga waay kita ginabayaan sang mga kabudlayan kag magpatilaw sa atong kabuhi because God wants our communion with Him, our abiding in Him to be consistent, to be continuous, to be continuing, nagapabilin, nagapadayon, agod nga kita makabatsyag sa iya presensya, kag siya makabatsyag man sang aton presensya. Now mga kauturan, nga gusto gid sang Dios nga mag-abide sa aton. Ano gid ang ara sa aton? Nga gusto gid sang Dios mag-abide kita sa iya, magpabilin kita sa iya. Kay kung ang Dios ambi para sa aton balatyagon, magsiling kita nga kasabad na sa imo, natak-an ako sa imo. Bahala ka, pag gusto ka sa imo kabuhi. Madali kita mag-give up sa isig naton kakristohanon, sa aton pamilya, bisan sa aton kagalingon.
kung ma-frustrate kita. Pero ang atong ginahimo, nagahatag man sang frustration sa tagipusoon sang Dios, ang aton bala nga inconsistency sa aton nga fellowship sa iya, sa aton communion sa iya. But then again, ini nga Dios will never ever give up on us. Hindi gid niya kita pag-give up. Bisan nga daw sa mag-give up na gid siya, pero He will not and He cannot give up on us. Kaya muna nga may mga ginahimo ang Diyos, nagadala siya sa aton sa mga pagtilaw, agod nga magpabilin kita sa iya. Kaya nga, ara sa iyang solusyon. Hindi ba? Waay sa aton ang solusyon, waay sa imong solusyon, waay sa kalibutan ang solusyon. Ang solusyon ara sa iya. That's why we need to abide in Him. Kaya ara dira ang solusyon kung ano man nga mga kabudlayan sa aton nga mga kabuhi. And then number 3, what it brings to abide in Christ. Ano ang blessing sang abiding in Christ? Ano ang result sang abiding in Christ? Number 1, security. To abide in Him means we are safe and secured. Ang iya lang mismo na ang presensya nagahatag sa aton sang security. His presence secures us. Yes. Nadumduman niyo ang pillar of fire by night and pillar of cloud by day nga nagapabilin sa mga Israelites. Why nagbiya? Ano inang buot sa lingon? Ang Diyos nagapahibalo sa iya mga tawan that I am here securing you. Ari lang ako diri nagabantay sa inyo, ari lang ako diri nga naga-secure sang inyo kabuhi. Nga wala sang may matabo nga malain sa inyo without my permission, without my approval. Amo na ang buot silingon sang abiding in Christ. Sa Psalm chapter 91 verse number 1, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ara ang Diyos nagaupod sa aton. To abide in Christ, what it brings. Anong result? Ano ang benefits nga mahatag sa aton? Number 2, hindi lang security, but cleansing. Cleansing. Ang pagtinlo sa aton, ang paghugas sa aton. Verse number 3, John chapter 15, now we are clean. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Ginhugasan kita sang Diyos. Gintinluan kita sang Diyos sa aton tanan nga mga paglapas and righteousness. Sa aton tanan nga unrighteousness, ginhugasan kita sang Diyos, gintinluan kita sang Diyos. And then number 3, what it brings to abide in Christ is we have that confidence. Confidence or the assurance. Ang pagpasalig sang Diyos, ang kasiguruhan sang Diyos sa aton nga mga Kristohanon. Buot silingon, nga to abide in Him, that anytime nga kinahanglan naton siya, ara siya sa gilayon. Sa tion nga kinahanglan tang Diyos, ara siya dayon. Yes. Hindi ba lang may ekspresyon kita, wow, sa diin pa nga kinahanglan ko ikaw, why ka? Di ba? Ekspresyon naton sa mga tao, kakilala naton, nga sa tion nga nag-abot ang emergency sa aton kabuhi. Why ang mga tao
nga gin-expect naton nga makabulig sa aton. That's why nakasiling kita, baw sang kinahanglan kung ikaw waay ka. Mga kauturan, ang assurance ang Diyos sa aton. In your time of need, in your time nga kinahanglan mo ang maghatag comfort sa imo, ara ako. Ara ako. Amen? Yes. Amo ni ang aton Diyos. Nguay gid sang tion nga hindi siya magpabatyag sa aton mga kauturan. And then number 4, what it brings fruitfulness. Fruitfulness. Verse number 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. Hindi mangin mabinungahon ang aton kabuhi. Hindi mangin useful ang aton kabuhi kung malayo kita sa Diyos. Kag hindi mangin galabiton ang aton kabuhi sa ginatawag naton channel of blessings sang Diyos kung malayo kita sa Diyos. Hindi magamit ang aton kabuhi kung malayo kita sa Diyos. That's why we need to abide in Him. Magpabilin kita sa iya. Agod nga ini nga kabuhi, mangin instrumento sang pagpakamayo. Agod nga ini nga kabuhi, mga instrumento sang kaluwasan sa mga katawhan nga nagakinahanglan sang kaluwasan ni Kristo. And then, what it brings, abiding in Christ, it brings victory. Ang pagdaog. Pagdaog. Sa 1 John chapter 3, verse number 6. Siling sampulong sang Diyos diri 1 John chapter 3, verse number 6. Pagdaog sa ano? Whosoever abideth in Him, ang bisan sino nga nakapabilin sa kay Kristo, sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen Him, neither known Him. Yes. Kung nagapabilin kita sa kay Kristo, hindi kita makasala. Nga nagakasala kita. Ha? Nga nagapakasala kita. Kay why kita nagpabilin sa kay Kristo? Di ba? Yes. Pero kung magpabilin kita kay Kristo, ara si Kristo pirmi sa aton kabuhi, malayo kita sa sala. Ginalipalikaw kita sa sala. Ginatagaan kita gahong nga ma-overcome naton ang sala sa aton kabuhi. Nagahatag sa aton ang Diyos. Consciousness, conviction sa aton tagipuson, sa aton kabuhi, nga hindi magpakasala because He is in us and we are in Him. Kung namunang consciousness naton, permi mga kauturan, malayo kita sa sala. But every time nga nagapalayo kita sa sala, nagapalayo kita sa kay Kristo, why naton siya, why consciousness sa aton nahuna, sa aton tagipuson, sa aton kabuhi, ang iya presensya sa aton, amo ina nga nagakatiplang kita. Yes, nagakatiplang kita. Kagabay pa nga sa atong kalawyahon, sa atong kaugalingon, maluya kita, madali kita matiplang, madali kita makasala. Agod nga magkalikaw kita sa sala, magpabilin kita sa kay Kristo. Kag agod nga ini nga kabuhi, mangin mabinungahon, kag mangin mapuslanon sa tubangan ni Kristo. Now mga kauturan, amo ini ang klase sang kabuhi nga nagapabilin sa kay Kristo. Kag siya magahatag sa aton sining nga pagdaog kung mag-desire kita, maghandom kita to abide in Him. That's why siling niya, abide in me and I